Yan, wala daw itong power. So try nating isalpak. Sana yung kanyang ano, ito yung kanyang sana ba yun? So ito yung kanyang pinaka power cord. Yan. So try natin isalpak dito. Tingnan natin kung totoo bang walang power. Ayan, nakasalpak na. So kahit vibration wala, at kung nakita nyo, maganit siya, maganit. Ito pag wala na yung kanyang pinaka LEC, so hindi na ito maikot. Umikot lang ito dahil mayroon pang LEC. So sa madaling salita, si back pati thermal fuse niyan. Ang kapalitan dyan, bushing pati thermal fuse. So open natin to. Yan, ito yung kanyang pinaka screw. So dito nakalagay yung pinaka ano niya, kapasitor. Kung sakaling magpalit kayo ng ano, kapasitor niya, so dito ito lang yung i-open nyo. Ayan o, yung kanyang kapasitor. Bagong bago pa. Hindi pa pala ito napalitan. So hindi pa ito napalitan ng ano, kapasitor. Dahil yung kanyang kapasitor ay napakabago pa. Yan. So try na din natin itong i-check up. Kung sakaling bumaba na, so palitan natin para isang ano na lang. So ito ay 1 microfarad. Nakalagay dito 1 microfarad. So dahil wala akong available na 1 microfarad, lagyan ko ito ng 1.5 or 1.2. Yan. So putulin muna natin ito. Tingnan natin kung ito ay nasa ano pa, saktong reading niya. Yung kanyang capacitance is kompleto pa. Kung hindi, magpalit tayo dito. Yan. Kulang tayo ng tester. Yan, sa pag-test nito, dapat mayroon kayong tester na katulad nito, digital, para ma-reading kaagad yung kanyang reading. Dahil pag analog yung inyong tester, mahirap basahin yun pag kayo ay ano pa lang, baguhan. At hindi siya accurate. Hindi katulad nito, accurate talaga siya dahil makikita natin yung reading. At set tayo sa yan, capacitance reading. Yan o. So tingnan natin yung kanya. O yan, 975. So para sa akin, medyo pasok pa yan dahil 800 ano, kasi ito ay 1 microfarad eh. So 900, 800 ano yan? 875 running 9, you know. 992 pala 7. So pasok pa ito dahil 900 pa pala. So pasok pa siya dahil 1 microfarad. Ito ay 900. So pasok pa sa mayroon, kunti lang yung nabawas. So okay pa ito. Ngayon dito tayo sa kanyang ano, tayo sa kanyang wire papuntang motor. Yan. So ito yung sa kapasitor running. So ang common nito ay ito. So na yun. Ito yung common niya. Ayan o, may nakalagay niya ano. So ito yung common at nito eh. Ayan. So ito yung common, tatlong wire. Ayun, ito nga yung blue. Ito yung pinaka-common niya. So testing natin yan. Yung common, siyempre tingin ko lang ang reading ito dahil wala na nga siyang reading doon sa kapasitor eh. Ayan, mali pa yung paglagay ko sa yan sa resistance or ano natin, lagay natin sa automatic. Yan, naka-auto yan. Yung kita ba siya? Kita pala. Kita pala yung ano. So dito tayo sa common at dito sa kanyang kulay pink or yellow pala, yellow. Ayan, walang reading. Kahit dito, wala din yan. Ayan, so automatic. Ito mayroon, siguro mayroon ito eh. Sa common wala talagang reading yan dahil nga sira yung kanyang thermal fuse. Pag ganon, wala, di kayo makakuha ng reading dyan. Ayun o, mayroon siyang na-reading na 2K. Yan o, 2K yan. So okay yan siya, good yan. Okay yan siya, yan o, 2K. Pero pag sa common tayo magkukuha ng reading, wala tayong marireading dyan dahil nga sira yung thermal fuse nito. So yan, na-confirm na natin na sira talaga yung kanyang thermal fuse. So, pupunta natin dyan yung
thermal fuse at saka yung kanyang ano, bushing. Bushing. O yun nga, bushing. Ayan. O na, hindi na siya maikot, oh. Nakita nyo. Medyo hindi na maikot. Tapos daw kayo na eh. Okay, sige. Ay, sige. Ayan. Linisan mo. Kasi mo nang linisan. So, yan. Sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, mga ka-viewers, ayan. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. At pinutin yung notification bell, ilagay sa all para kayo ay ma-notify tuwing tayo may bagong upload. Yan. Yan. Yan, matigas talaga siya. Yan o, maganit sa madaling salita. At kung nakita nyo, yan o, daming dumi. Likabok. So pagpagan ko lang ito at sila na lang yung mag-ano nito. Wait lang muna, pause ko muna, pagpagan ko na sa labas. So yan, pinagpagan ko na yan mga ka-viewers. Dumi. Yan, sila na lang ang maglinis niyan, yung ano diyan yung ano dito. Dumi na dumidikit. So pagpagan ko na. So ito, tanggalin natin tong apat na wire na yan. Wire, yung apat na tornilyo pala. Mali pa. Yan, baliktaran pa lang ano nito eh. Ang pagkalagay ng tornilyo. Kalan tayo ng ano. Ito. Uy, maluwag na. Ba't ito lumuwang? Lumuwang na siya mga ka-viewers. Ayan. Yun. So actually, madali lang naman itong i-repair. Pag kayo ay alam lang kung saan mag-repair. Pero pag baguhan pa lang, simple mahirapan din dahil mangangapa ka pa nito pag ikaw ay first timer pa lang or baguhan pa lang, newbie. Pero normal lang yan. Ang importante, nakatry ka na mag-repair para hindi ka na mahirapan kung saan magkakalikot. So dito, dahil baliktaran yung pagkalagay ng screw, dito naman natin i-open sa likuran. Yan, tanggal na pala. So ito, baka mahatak ito. Ito na lang hahatakin ganun para humaba siya. Pag ano ito, baka ito ay mas lalong yun. Tapos luwagan natin dito. Ayan, lumuwag na. So ito, yung pinutol ko yung kapasitor. Hindi naman kayo malilito dito dahil ano lang naman ito. Ito, meron nang iniwan ko na ganito, nahatak. Buwari ka nga. So kung sakaling na pagkatulad ito, nahatak lahat yung wire, sundan nyo lang yung isa kong video na paano i-repair yung mga ano. Tulad ito, exhaust fan. Kapariho lang ito ng ano eh. Kapariho lang ito ng orbit fan. Magkapariho lang sila ng ano sa pag-test. Hanapin nyo lang yung common kung hindi nyo nakita. So, mas maganda, picturean nyo muna. Para kung sakaling kayo ay nagkamali, pwede nyo gayahin yung nakalagay doon sa picture. Yan. Mas maganda, picturean nyo muna para mayroon kayong idea. Kung sakaling kayo nagkamali. Yun. Tapos, itong nahatak. Ano to? Ito yung pinaka-common wire niya. Nahatak yung kanyang close-in wire connector or umbrella tip tawag sa iba. So dito tayo. Itong wire na to. So sa pag-open nito, ito lagyan nyo rin to ng ano, tagging para hindi kayo dito magkakamali. Kung sakaling ano, hindi kayo mahirapan. Ayan, ganyan nyo siya oh. Yan. Lagyan nyo ng tagging. Yan, para kung sa uli nyo na, siyempre, ang hanapin nyo lang yung may tagging. Para madali nyo maisalpak. Yun. Bago nyo i-open yung screw. So wala tayo ditong ano ha. Hindi natin ito ipopotol. Ay, pinupost ko lang yung kanina dahil linisan ko siya. Pero ito ay hindi natin ito ano natin ikakat. Ay, hindi niya maano ha. Hindi niya ma-open.
kalimbarok itong ano to. Nakpo. Hindi niya ma-open ah. So ito na lang. Yun. Lumuwang sa wakas. Meron palang Y yung kailangan niya eh. Y-rings palang pala kailangan niya para ma-open. So ma-exit tong kanyang ano, tornilyo. Yung kanina mahaba yun dahil kasama yung dito nakadikit. Ito sa motor lang mismo, ma-exit lang siya. Yan. Tapos separate natin. Yan, dito tayo sa isa. Exhaust fan. Isod sa component ko ni. Isod. Hindi man. So ang brand pala nito ay ano mga ka-viewers ha. Ang brand nito ay Royo. Royo ang brand nito. Ito ay ano to ng Firefly. Sa Firefly din ito. Itong Royo. Sa mga hindi pa magtanong din anong brand yan. Ito ay Royo. Yung Royo sa Firefly din yan. Sa kanila din yung kumpanya. So alam ko yan dahil dati isa din akong ano trabahante sa hardware nung hindi pa ako technician. Matagal din ako sa hardware. So yan, i-open natin to. Yan. Ikod na natin to para lumuwang. Lumuwang na siya, lumuwang. Yun. Yun yung technique. Yan. Para lumuwang. Yun. Tapos dandahan na natin mga ka-viewers, huwag niyong biglain dahil pag ito ay naputol, nako, sigurado kot-kot kayo sa ulo. Kaya huwag niyong biglain. Yan. Dandahanin nyo lang para hindi mahatak yung windings. Yan. Doon pa nagka-problema sa likuran. Yun o. Sa likuran nagka-problema eh. Patay. Bakit siya? Bakit siya? Hatak na pa rin pala to eh. Kaso, tumatama siya dito sa ano. So, wala tipilitin. Tumatama siya ah. Lang muna. Sa uli ko muna. Itong C-clip. Tanggalin natin yung C-clip. Yun. Yun. Tanggalin yung C-clip niya mga ka-viewers. Separitan natin. Saka yan. Huwag niyo basta hilain to. Lilihain niyo muna para hindi magasgasan yung ano, yung Kira ni kon. hindi magasgasan yung windings. Ay, yung windings, yung bushing. Yan. Dahil pag hinihila nyo yan, hindi nyo nililiha, sibak yung bushing yan, magasgas yan. Or magasgasan. So, kaya naman pag magasgasan yan, sana yung liha ko. Wala pa ito yung mga liha eh. Ito lang. Nililihaan para tanggal yung parang ano, para dinihila natin, nakasabit yan mga ka-viewers. Yan. Yan. So, pwede na yan siya. At siyempre, dahan-dahanin din natin para yun. Hindi na tatama pa siya eh. Matigas pa siyang tanggalin. So, lihaan natin. Kulang pa pala.
Yan. Siyaro niyo pa siya mahatak. Yan. Yun. So may problema na rin pala itong sa unahan. No? Minsan kung mayroon ba talaga siyang groove, dahil parang tingin ko parang may groove na yung sa unahan eh. Yan, nisan mo natin siya. Yun. Saka dito. Ayun. Mayroon talaga siyang groove mga ka-viewers. Ayan o. Kita nyo ba o? Ayan o. Ayan. Ayun. Ayun, nag-ano. Nag-blurred. Yan o. Kita nyo ba? Mayroon ng groove yung bushing. Yan o. So may groove na yan. Ibig sabihin, kailangan nating palitan yan mga ka-viewers dahil babakjab tayo dyan pag hindi natin papalitan yan. So hindi lang yung sa likuran yung nagka-problema, pati sa unahan. Dito, kaya pala hindi siya mahatak dahil tatamaan niya dito. So yan yung ito yung sinasabi ko na dapat yung tingnan. So yan o, tatamaan niya yung ano. So pag yan po yung nagasgasan, yung windings, mahirapan tayo dyang isa uli yan. So, kailangan ay hindi magasgasan yan. Yan lang natin. Ito, pati dito. Para iangat yung ano, para iangat natin yung windings o yung stator windings. Yan. Tapos, yung sa likuran, iluwagan natin yung wire. Ito yung sinasabi ko. Lang muna ha. Harap siyang ano. Ito. Luwagan na natin ito dito. Yan ito dito. Luwagan natin. Yan, para pag ating hatakin to, hindi mahatak natin ng maigi. Dahil maluwag na. Yan o. Ano no. Tapos, yan. Ganun lang. Dandanin lang natin para natin madamage yan. Para pag yun ating madamage. Ako. Ano pala to? Nag-stack up din talaga. Tamaan to dito mga kabiros ha. Tamaan ito. Lang muna. Ano po muna. Baka ito tamaan. Sayang naman. Yan, ilabas natin. At hindi natamaan. Yun. Yan natin kung wala ba tayong natatamaan paghatak. So wala pala itong ayan, meron palang thermal fuse oh. Ito yung pinaka thermal fuse niya. Yan, puputulin na lang natin yan at i-bypass natin. Yan. So pasensya na sa mga bago. Sa hindi pa sanay kung ano yung ginagawa ko dito. So dahil ako talaga ay nagba-bypass. Yan. So na niyang malaman nyo na ang ginagawa ko dito ay binabypass ko. So baka may magtanong delikado yan. So hindi naman delikado dahil bago tayo mag-bypass dapat tingnan natin kung okay pa ba yung capacitor, bushing, shafting. Yan ang importante at dapat ito ay
nakalubricate sa oil. Dapat ay may oil ito. Dahil pag magpa-bypass kayo, hindi kayo naglalagay ng oil, so baka masasira din yung masasira yung motor dahil iinit yun pag walang oil. So ayan, nawala naman tayo na tamaan. So goods. Yan, dito mo tayo sa bushing niya, magpalit. Yun. Oh, goods lang pala to dito. Kala ko sira. Mali pala ako ng nasabi. So ang problema yung sa unahan, hindi sa likuran. Yan o. Pakita ko sa inyo yan o. Napakakinis pa yung sa likuran. Yan. Yan o. Itong dito, meron na siyang meron una namang groove, pero yan, meron na siyang parang so liha lang katapat niyan. So maaaring yung bushing nagaskasan dahil doon sa dumi or sa alikabok. So ito liliha, paluapan natin ng liha yan. Tapos siyempre magpalit tayo dito ng bushing sa unahan. Yan. Yung bushing niya ay ito, mayroon siyang parang tawag yan, no? Parang may ano ba tawag diyan? Nakalimutan ko. So dahil medyo mataas ito, maglagay lang tayo ng spacer dito ng makapal konti para magtugma lang din siya. Yan. Baba ko muna ito. At tayo ng dito. Tayo ng yung aking wala pa yung aking aking screwdriver. Ito pala. Tari ko. Kaya nalagay. Ayan. Ang pagtanggal ng bushing nito, pupukpukin nyo lang yan. Nang dahan-dahan na. Huwag nyo siyang biglain dahil pag yan po yung naputol, yung lock na yan, so wala na. Hindi na natin marirepair ito pag ito naputol. Or marirepair natin pero mahirapan tayong i-modify. Yan. Ito ibaba din natin ito. Bali so 4. Yan, 4 yung kanyang lock. Ibaba lang natin. Dito ulang pata. Yan. Dito din. Yan. Dito. Yan. So bumaba na. Parang kulang pata. Tagdagan pa natin ng tawag nilang biglain, dahan-dahan lang para hindi mabali yung lock niya. Kung hindi mabali, wala na, goodbye repair. Mahirapan tayo nitong sa uli pag mabali itong lock. Yun. Yan. Katulad din ito ng Panasonic na yung stand pan na gumamit ng Nidec motor. Ganito din, lock din yung gamit sa bushing. Kaya hindi mo siya pwedeng ito siguro pangatlo, pang-apat lang ito ma-open. Pag ito ay ito ay matutuklap na or mabali yung lock nito. Dandahan mo pa, pero pag ito ay pangatlo o pang-apat na beses, pangalawa okay pa yan. So pag pang-apat o pang-apat, tendency na mabali ito. Ayan. Kaya hindi ako na sa ganitong klaseng setup ng electric pan na nakaipit lang yung bushing. Medyo ito, kasalimuot. Yan, wala na talaga siyang oil mga ka-viewers na siya ng oil. Ito yung kanyang ito yung design ng kanyang bushing. So mayroon na talaga siyang gas or groove yung pinaka bushing niya. So dahil yung wala akong ganyan, hanap tayo dito. Mag-modified na lang tayo dyan para yan yung ating ma-repair. So marami akong bushing dito pero hindi ganyan.
Yung pang ano, pang ano ito, itong klaseng bushing yung papalit ko dyan. Pwede lang yan mga kabiyers dahil pareho lang naman sila ng butas. Hindi lang kapareho ng kapal. Pero walang problema yan dahil madali lang naman yan. Kung paparaan tayo. Yan, linisan mo natin. Yon. So dahil ito yung original. Ito. Ano siya, parang pa-box, pa-square yung kanyang ano. Parang ano ba tawag dyan? Parang kalimutan ko. Drum. Ayan. So ito yung aking ipapalit. Ayan. Tapos lagay tayo ng lock dito. So mamaya mag-modify na lang tayo nito. Yan. Yan. Yan ay saan yung may parang gatla. You know, yung parang may gatla. Diyan na itatama itong lock, mga ka-viewers. So maluwag talaga siya, mga ka-viewers, ha. Yan o, maluwag. Kahit nilagyan ko na ng parang gatla, maluwag siya. So tayo magawa ito. Kung hindi, mag-modified tayo nito. Modified talaga yung ating ano. Maglagay tayo uli ng ano, parang flower lock na yan. Dudublihan natin. Tapos ko muna, hanap ko na ako ng flower lock. So yan mga ka-viewers, naglagay na ako ng ano, pangalawang flower lock dito. Yun, bali dalawa na lang yan, no. Yan, no. Dalawa na yung nilagay ko ng flower lock at yung isa binaliktad ko para ano siya, di siya maluwag. So ito, ibalik natin tong ganyang itong lock niya. Yan, itutulak na natin pababa. Yun. Tapos ito. Yun. Tapos sa kabila. Ganun din yung gagawin natin. Ito tulak. Yun. Dito. Pagkatapos atin siyang pupukpukin para siguradong maglalak talaga yan. Yun, maglalak na. Pati dito. Yun. Tapos dito din. Yun din itutulak. Yun. Pati dito. Yun. Maglalak talaga yan mga ka-viewers. Yun. Yun. Tapos itong dito, maglagay lang tayo mamaya ng ano. Maglagay tayo dyan ng ano bang tawag dyan? Spacer. Dahil maluwag na yan, dahil nga kung nakita nyo naman itong original na bushing ay ano, mayroon siyang parang ano, you know. Yan. Yung parang buntot-buntot, you know. You know. So sa kaibahan yan sa nilagay ko dito. Kaya kailangan natin ano yan. Kailangan natin maglagay ng washer or washer, spacer. Yan, mali yung nabigkas ko. Yan. Tapos dahil okay na yan, lagyan tayo ng langis bago natin i-assemble. Yan, lagyan tayo dito ng langis. May foam yan eh. So, yung langis ay mapupuntahin doon sa foam para dan mag ano sa foam yung langis. Yun. Yan. Yun. Pati yung dito. Yan, lagyan din natin to dito mga ka-viewers. Dito lagyan para mabasa yung foam dahil natuyuan ito ng langis eh. Importante talaga sa ano yung langis. Importante sa ating electric pan. Dahil pag walang langis, yan ang tendency na mag-stack up at mag-overheat yung electric pan. Dahil naubusan ng langis. Pag walang langis, siyempre yung dumi na pumapasok, yung alikabok, mag-stack up kaagad yan. Dahil nga wala ng langis. Kaya importante talaga yung langis. Ayan. Tsaka yung kanyang ano,
lilihaan ko din yun ng konti itong shafting niya dito. Yan, tanggalin ko yung parang nangingitim. So hindi ko napakita para hindi na haba video natin. Yan. Yan, so okay na. Nalihaan ko na yung shafting nito. Yan. Kita nyo, makinis na yung shafting niya dito sa unahan. Yan, yung sa taas. Ito sa liko, sa baba. Ayan, okay pa yan siya mga ka-viewers. So ngayon, gagawin natin dito ay i-bypass ko muna ito. Ito, tanggalin ko muna yung thermal fuse at i-bypass ko. So hindi ko napakita mga ka-idol ha. Mga ka-viewers, yan. So yan mga ka-idol, yan po yung na-bypass ko na. Yan o, tapos ko na ma-bypass yan dito. Yan o, may nakalagay na, ayun, kita ba sa video? Wait lang ha. Ayan o, may nakalagay na, nilagyan ko ng ano yan, ano, you know, nakadikit sa thermal fuse, you know, isang hibla na wire. So bypass tawag dyan. Yan, so ito ay assemble ko muna at hindi ko napakita para hindi na haba to video natin. So napakita ko naman sa inyo kung paano magpalit ng bushing at itong pag-bypass madali lang. Kuha lang kayo ng isang hibla na wire, itong dulo ng fuse, huwag nyo putulin ng fuse, huwag nyo sisirain. Lagyan ng isang wire, tapos sa kabilaan, isoldan nyo para magkaroon siya ng continuity or contact. So yan. So yan mga ka-viewers, assemble ko na yan. At ngayon, ipakita ko sa inyo na yan po ay may reading na. Yun, so open ang aking tester at naka-rinse tayo sa auto. Ayan na. So dapat meron tayong makukuha dyan na resistance or ohms value sa ating tester. Galing to sa sa kanyang saksakan. Ayan o. Ayun. So tingnan nyo po ilan yung nakuha natin, di ba? 1,298 or 97. Di ba? Ibig sabihin, good na po yan mga ka-viewers. Ayan. So salpak na natin para makita nyo kung yan po ay iikot. Yan. Di ba? Ikot na kagad. Di ba? Goods na. So ito pala ay wala pa itong switch mga ka-viewers, wala sa ulang switch. Pagkasalpak nyo ay diretso ito kaagad na nagana. So pwede nyo naman lagay ito ng switch dito, puputulin sa kanyang wire. Pwede kayo puputulin yung isang linya at lagyan ng switch para magkaroon siya ng switch. Yan. Yan o. Ayun. Yan o. Diba? Diba? Malakas yung kanyang ano. Yan o. Yan. Diba? So malakas yung kanyang hangin. Dahil ito ay exhaust fan. Yan. So goods na mga ka-viewers at yan, salamat sa inyong panonood. So shout out para sa mga palaging nakasuporta at nanood sa aking upload. Yan, so sa mga silent viewers, organic viewers, bigyan shout out. Yan, at salamat din sa mga sumusuporta. At yan, kita-kita tayo ulit sa aking next na mga video or mga upload. So yan, mga viewers, bye-bye po.